Magandang umaga mga igan. Binuweltahan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Senador Antonio Trillanes matapos ungkatin muli ng senador ang umano'y mahigit 2 bilyong pisong transaksyon sa mga bank account ni Duterte bago siya naging Pangulo. Darito ang unang balita. Inuulit ko ang aking hamon na patunayan niya na mali ako, na meron siyang mahigit 2 bilyong piso sa kanyang bank accounts, at pagka nailabas niya ito, yung transaction history niya, at ako ay mali, ako po ay magre-resign dito sa Senado. If Trillanes can prove his allegation that I have amassed 2 billion pesos illegally, or if that bank account under my name has a total deposit at one time of even just $500 million, I will resign as president immediately. Yan ang matapang na kontrahamon ni Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Senador Antonio Trillanes. Kaugnayan ng muling pagbuhay ni Trillanes sa paratang niyang nagkaroon ng bank transaction si Pangulong Duterte na aabot umano sa mahigit 2 bilyong piso. Ayon kay Trillanes, hindi ito idineklara ng Pangulo sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Hindi ipinakita ni Trillanes ang mga bank documents na galing daw sa isang concerned citizen. Pero sa ginawang handout ng kanyang tanggapan na ibinase umano sa mga iyon, may mahigit 2.2 billion pesos na transaksyong dumaan sa iba't ibang bank accounts ng Pangulo mula September 2006 hanggang December 2015. Ayon naman kay Pangulong Duterte, lumang issue na ito na matagal na niyang sinagot. This is actually an old and rehashed issue. I have answered this allegation before I became president. The people have already spoken. They have placed me in the office with 16 million votes. Kasagsagan ng kampanya nitong election 2016, nang unang ungkatin ni Senador Trillanes ang naturang issue. Kaya hamon ngayon ng Pangulo, I would advise Trillanes to go to court and file the proper case against me and advise him further to stop opening his mouth when he has nothing to say anyway. matapang lang daw magsalita ang senador, palibas ay wala umanong mawawala rito. Trillanes is on his last term and would have known nothing to lose if he would resign from office, which explains his penchant for always daring president to resign. He actually has no political career after his term in office expires in less than 2 years. Ipinagtanggol din ng Pangulo ang kanyang common law wife na si Shelito Hanilet Avancenia na ayon sa mga handout ni Trillanes ay may mahigit 187 million pesos sa bank accounts mula July 2004 hanggang March 2016. Hanilet started her donut business 18 years ago. She supplies meat sa 5 malls dito sa Davao. Siya yung nagsusupply ng karne, ng baboy. Diyan, kalaki ang pera ng babaeng yan. Matyaga. Hindi kagaya mo, ambisyoso. Di rin niya pinalampas ang birada ni Trillanes sa anak niyang si Davao City Mayor Sara Duterte na sabi ng senador ay nagkaroon umano ng mahigit 121 million pesos sa bangko. Also have forgotten that my daughter Sara is a lawyer by profession and that she earns from this and that, and she has clients who actually pay for her services and not from illegal retainers which Trillanes is so used to so doing. Kaya kung pamilya mo gutom noon ngayon, huwag mo kaming isali. Hindi kami kasing malas sa pamilya mo. Hindi kami mahirap rin. Tatay ko gobernador noon, may iniwan sa amin. Ikaw, anong naiwan sa'yo? Hangin pati yabang. Tulisan ka, sa totoo lang. Binanatan din ng Pangulo ang naging partisipasyon ni Trillanes sa mga tangkang kulitan noong Administrasyong Arroyo. May mutiny ka pa, wala ka naman pa ng tapos taas ka agad ang kamay pagdating ng pulis. Nakakahiya ka. Sa totoo lang. Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting.